Kilala ang Binondo, Maynila bilang tahanan ng pinakamatandang Chinatown sa mundo. Pero bukod dyan, may ilang pang Chinatown sa ibang bahagi ng Metro Manila at bansa. May news to go si Jam Sisante. Kapag sinabing Chinatown, Binondo agad ang pumapasok sa isip ng marami. Paano ba naman kasi? Bukod sa hitik na hitik ito sa kulturang Chino, ito rin ang pinakamatandang Chinatown sa buong daigdig. 900 AD pa nang nagsimula ang kalakalan ng mga produkto sa pagitan ng China at Pilipinas. Pero taong 1594 lamang nagsimulang umusbong ang Chinatown sa Binondo, Maynila. Ito ang nagsilbing kanlungan para sa mga Chinese mestizo o yung mga Chino na may dugong Pilipino. Natural ang pag-usbong ng isang Chinatown dahil nagkakaroon ng isang komunidad na Chino na nabubuo doon sa lugar na yon. Kahit walang formal na pangalan o ideklara man ang isang Chinatown bilang Chinatown, kikilalanin at kikilalanin siya ng mga tao sa loob at sa labas ng isang Chinatown na ito nga ang komunidad na Chino dito sa bansang ito. Fast forward sa taong 2014, buhay na buhay pa rin ang komunidad ng mga Chinoy sa Binondo. Katunayan, kalahati ng 1.2 milyon Chinoy sa bansa sa Maynila dito nakatira. Saan naman kaya naroroon ang natitirang kalahating populasyon ng mga Chinoy? Nakakalat sila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas gaya ng Iloilo, Davao, Cebu at Bacolod kung saan unti-unti na ring umuusbong ang maliliit na Chinatown. Dito sa Maynila, kilala rin bilang Chinatown ang Banawe, Quezon City. Tanyag ang Banawe sa pagbebenta ng mga auto parts at accessories. Pero ang hindi alam ng marami, buga din ito ng mahigit 100,000 Chinoy. Ang pamilyang Ong, mahigit 4 na dekada nang nakatira rito sa Banawe. Dito na sila nag-aral, nagkanegosyo at bumuo ng pamilya. Sa tao okay lang kasi parang mas kunti kaysa downtown Chinatown, di ba? So now mag-uumpisa pa nang kami magbo-booming gano'n. Balak ng pamahalaan ng lungsod na gawing tourist zone ang Chinatown sa Banawe. Kabilang na ang pagdadagdag ng mga Chinese restaurant, paglalagay ng sidewalks at pag-aayos ng trapiko. Gusto rin natin yung peace and order situation ayusin natin dahil syempre kapag mataas ang crime rate, wala talagang pupunta. So, complete development ng lugar ang ating pinaplano. Compared to Manila, Chinatown, you can see it's too crowded. And all is a high-rise building, and the road is very traffic. So I believe most Chinese will be moving out from crowded Chinatown to the other Chinatown. Isa rin sa mga kinikilalang dito Chinatown ngayon ang San Juan City. Bagamat wala ang tipikal na ingay ng Chinatown dito, bakas naman ng kulturang Chino sa mga restaurant at templong nakatindig dito. Ang pamilyang ito, dumayo pa mula Las Piñas para lang bumisita sa Buddhist temple bilang pagsalubong sa Chinese New Year. Para pumasok ang biyaya ngayong taon, nag-alay sila sa enlightened sages at pinatunog din ang kampanang ito. Mostly is family and then wishes for the next year. Filipinos are very happy people. They are very kind. They have very good talent to understand Buddhism. Malaking bahagi ng kulturang Chinoy ang pag-usbong ng mga Chinatown. Simbolo ito ng isang buhay na komunidad, patunay at patotoo sa tatag at tibay ng ugnayan ng mga Chino at Pilipino. Ang isang Chinatown, natural siyang nag-e-evolve. Nagbabago siya mag-isa. Hanggat may Chinoy sa Pilipinas, may relevance ang isang Chinatown. Jam Sisante, GMA News.